Okay, good day mga ka-technician, mga ka-aircon tech. So, dito ulit tayo. Ito pala yung part 4. So, gawa natin ng part 4 yung sinabi natin nung nakaraan. And yung question na iniwan natin, ano ba talaga yung supply ng compressor? AC ba or DC? So, marami ang nagtatanong and marami ang may parang salungat. Salungat, ano ba tawag dito? Or iba ang sagot. Sabi nung iba AC, yung iba is DC. Okay, so alin ba talaga yung tama? So, tingnan natin kasi ang basis kasi na tiningnan natin is katulad ng sa compressor. So, doon na nakalagay 3-phase DC and kung ilang volts katulad nito na nakakabit sa eto, meron kasi akong isang tino-troubleshoot dito na may problema ako. Ayun, no? So, ito yung nakalagay. Yun. 3-phase DC. 40 to 280 volts. Okay. So, maliwanag ng konti yata. Yan, may 3 pH. So, ibig sabihin ng 3-phase. Okay. 3-phase DC. Ayan. So, magtataka kayo kasi dito. Nung inilabas natin, dun sa makita nyo yung video na hindi ko na siguro ipa-flash, i-review ko na lang ulit. So may nasukat tayo na AC and may nasukat din tayong DC. Okay, so pakita lang ulit natin muna. Try ko lang. Ito kasi yung ginagawa ko na isang LG. Actually hindi pa tapos to eh. Naglolo ko pa yung andar ng compressor. So, nasa troubleshooting pa ako. Okay? So, ito, ikakabit ko siya dito. So, pinandar ko na yan. Ayan, umaandar na. Ito kasi mabilis umandar ang compressor eh. Ayan. So, kung makikita nyo yung ating tester. Okay. So, sa starting natin, nakuha natin is 0.6 volts. Pero nakaset tayo ng DC. Sa output yun ha. Ayan. And kung ilalagay natin sa AC, may nakuha tayong 125 volts. So saan ba galing yung AC na sinusukat natin? Okay. So ito yung tanong natin na naiwan nung nakaraang video natin. Ayan. So, papatayin ko muna yung unit. Okay, kung titingnan natin ang diagram. Ito, yung iniwan natin na kaya-kayang i-focus to. Miss, ay, doktora. Ayan, lagyan natin ng ilaw kung liliwanag. Yun, may liwanag ang buhay. Okay, so mapapansin nyo, W, ito supply ng W. W, B, U. So, ibig sabihin, dito nakalagay yung ating motor. Yan. Okay? So, ibig sabihin yan, motor. And yung N, may nakasulat na N yan. Ito yung negative supply natin. And yung P, ito yung positive. Ayan. So, kung titingnan natin sa actual or do sa diagram, may capacitor yan dito. Ayan. So, ito yung negative. Ito yung positive. Ito yung supply na 310 volts na nakukuha natin. Yan. So, galing siya sa PFC. Yan o. PFC stage. So, yung PFC is yung power factor natin. Yan, yung pinaka-regulator. Ito yon yung MOSFET na hinahanap nyo. Yan. So, ganyan yung makikita sa diagram yan. And dito galing sa kabilang side, yung supply natin na 15 volts. Ayan, dito. Yun. So, ito yung 15 volts na supply. So makikita nyo dalawa ang supply na pumasok. And yung isa is 310. Ayun. So ito lang kasi yung nakuha kong
diagram na medyo malaki. And makikita nyo yung ating kung tawagin namin is regulator ng technician. Yun, regulator, pero buong IC siya. So ito yung IGBT na tinatawag natin, or yung bipolar transistor. Ito, so meron siyang 6. Ito yung high, ito nandito yung low. Okay, and may command siya, like galing dito, galing dun sa ating pinaka CPU control, or yung system natin. So marami yan. Kung titingnan nyo kasi yan doon at makikita nyo sa diagram, makikita nyo meron siyang fault, or yung pinaka-protect na nakakabit dito. Yun yung protection para do sa ating compressor kung nag-overheat or defective ang compressor. So hindi umaandar ang ating IPM. Ayan. So dalawa ang supply. So makikita nyo siya is parehas siyang DC. Isang 15, isang 310 na supply. Okay. So yung hinahanap natin, nasaan yung AC? So marami ang nagsasabi na kino-convert ng IGBT. Ito. Okay? Ayan. So okay, yan. So ito yung tatlong IGBT natin. Ay, 6 na IGBT. So yun yung sinasabi nila nung isang nag-comment doon, talagang AC daw ang supply ng yon. So kung babasahin mo kasi sa Google and titingnan mo, ang sinasabi nila doon AC supply. So yun yung tinatawag natin kasi na frequency. Yan. Okay, so medyo hindi ko kasi malalim yung aking explanation sa ganyan, kasi sinasabi ko nga sa inyo, malalim ang kahulugan pagdating na tayo sa electronics. Okay, so maraming, pero ito yung sinasabi natin, pumasok si volts ng 15 volts and si 310 volts, which is, yan yung sinasabi natin na DC. And pagpasok doon sa IGBT, ito naman yung sinasabi ng iba na kino-convert ng ating IGBT para maging AC. Okay, so ang aking conclusion na sinasabi dito, ang supply pa talaga ng motor natin is DC. Hindi siya pwedeng maging AC. Okay. So mamaya ipapakita natin kung saan natin nakukuha yung AC supply na like dito yung nasukat natin is 125 yata yung pumalo. So ipapakita natin kung saan ang galing mamaya yung AC. Ayan. So makikita natin ito. Ewan ko kung mapupokus pa natin tong isang diagram. Hindi na namin kasi naasikasong gumawa ng ma-scan. Yeah, tingnan natin. Okay, ayan. So ito yung motor, ito yung supply, ito yung dalawang capacitor. Ayan. Ito yung dito galing yung ating 310 volts. So ito yung 15 volts. Okay? So dito. And ito yung sinasabi ko sa inyo na CPU or yung control. So dito nang galing yung control ng ating IPM IC. So ito yung IPM IC ha. IPM o yung Intelligent Power Module natin. Okay. So ang problema natin kasi na kino-question lagi dito is AC ba or DC? Yan. So yung kinunclude ko nga is DC ang ating motor. Okay. So ulitin lang ulit natin. So paandarin ko lang yung unit ulit. I-reset ko. Madilim. Okay. Antayin ko lang umandar ha. Ayan. So meron akong fan motor din dito. Eto. Ayan ah. Kung mapopokus natin. Yan. So naka-AC sa supply ako. So makikita nyo unti-unting tumataas yung AC natin habang bumibilis ang ikot or andar ng ating compressor. Ayan o. Okay.
Maliwanag. Pero yung ating DC, so lipat tayo sa DC. Yun, 2.5 ang nakukuha natin. Yan. Okay. So ito ha, tatanggalin ko lang yung negative, punta ko doon. And sa troubleshooting kasi na ginagawa ko, para malaman ko kung may out na pumapasok dun sa aking compressor na DC supply, kumukuha ako ng ground doon sa aking capacitor. Sa capacitor ng ating, yan o, may 150 volts tayo na pumapasok. So naka-negative ako ha sa capacitor, naka-ground ako sa board. So ito yung supply na nakuha natin, DC 150 volts. Ito ang negative, positive. Okay, ito ang negative. Yun, 150 volts yung nakuha natin. Dahil naka-run na yung compressor natin o naka-speed na ng mabilis. Ayan, so mataas, 150. So alam natin na may ni-out. Okay, so kung titingnan natin kasi, yung ginawa ko, hindi, sabi nga ng mga engineer na kumukontra, hindi tayo pwedeng mag-ground doon. So yun yung pagkakaunawa nila. Hindi natin pwedeng i-ground doon sa capacitor, which yung pinakita natin sa 310 volts na pumasok. And dito tayo kumuha ng out. Okay? So sa design ng IPM at IGBT natin, yan, mapapansin nyo siya, halos kahawig ng design ng amplifier. Audio amplifier. So magtataka kayo, bakit gumagalaw ang speaker kung may pumapasok tayong sound audio or yung like hinawakan lang natin yung input. So yung speaker natin gumagalaw. Okay. Yan. Okay. So yung ating sample kanina, ang laman ng ating compressor sa loob, kaparehas ng ating DC pan motor na tinatawag. Meron tayong DC pan motor na may dalawa lang na ay tatlong terminal. So kung titingnan natin yung, teka, ilalapit ko lang yung ilaw. Ewan ko kung makikita na nakapokus. Yun. May nakasulat siyang WBU. And ang supply niya is DC, ano to? 140 to 340 volts. 340 volts. Ayun, DC. So malinaw na DC. Okay. Yan. So ito yung ginaganon natin. Alam nyo ba na itong pan motor na ito ay kayang mag-react or gumalaw kahit sa mababang voltage na wala dun sa requirements natin. So medyo mataas ang winding kasi nito. Yan. So isi-set ko lang siya sa X1. Yan. Yung tester ko, sinet ko sa X1. Etong focus natin. Yan ha. So te-testerin ko lang. Tingnan nyo to, gagalaw. Yun ha. So ibig sabihin, nagre-react dahil lang dun sa small voltage na pumasok or mababang voltage. So ibabalik natin. Yun. Yun. So gumagalaw. Okay, ang tanong nating isa pa, saan ang galing yung AC voltage? Bakit may nakuha tayong, na-detect tayong AC voltage? So wala kasi tayong oscilloscope kaya hindi natin makita kung saan ang galing talaga. Ayan. So ikakabit ko si test prod. Isi-set ko sa AC. Ayan. Ito ha, kinabit ko. Tinusok ko. And sinet ko yung tester. Kapag umiikot ang ating, dahil nasupplyan siya ng DC or gumalaw na ang ating compressor or yung ating pan, baba natin ng konti.
Yun. So dahil mabagal ang ikot ko, yan yung nakukuha natin. Yan oh. Yun. Iniikot ko yung pan. So yung AC na nakukuha natin is galing sa pan. Or galing sa compressor. Parehas din yan sa compressor. Tika, meron akong isang compressor dito pala. Yan. Okay. So malinaw na. Yung AC na nakuha natin ay galing dun sa nag-generate, galing dun sa pan or galing dun sa compressor. So yun yung out na AC na nakukuha natin. Okay? Ayan, medyo maliwanag na. Kasi yung laman nito, magkaiba kasi ito. Ito yung AC natin eh. Ito DC. So yung AC, ang ano tawag dito? Hindi siya magnetic. Wala siyang magnetic rotor. Ito, magnetic rotor. So meron yata akong compressor dito na binaklas. Ayun. Bating mo pa kamay ko. Ito oh. So ito yung laman ng compressor oh. Yan. Magnetic. Ito yung pinaka-rotor natin. Yan. Magnet. Kakaiba dun sa isang tawag din eh. Yung isang pan natin. And tingnan nyo ang nangyari sa compressor nung may sumubok na gawing supplyan ng AC ang ating compressor. Ayun. Ewan ko kung mapopokus mo. Eto yung sinunog. Ayan. Dahil sinupplyan nila ng AC. Okay. So maliwanag na. DC ang ginagamit. So ano bang tawag doon? May malalim na kahulugan kasi yung nandoon na sinasabi natin na tawag dito DC supply. Pwede nyo i-search, nasa Google yan. Yun. Okay, so malinaw na tayo dito. Yung napoproduce na AC na nakukuha natin ay dahil doon sa pag-generate ng compressor. So naglalabas siya ng AC. Pero yung pumapasok sa kanya na supply ay 3-phase na DC. Okay? So malalim ang kahulugan dahil dumaan siya sa IGBT. So kung wala tayong knowledge or wala tayong tawag dito, hindi natin alam ang function ng IGBT, talagang hindi nyo pa ako mauunawaan. Malalim pa ito. Malalim. Mauubos yung bigay na ayuda, pero hindi pa natin siguro ito masusundan kung hindi talaga tayo dadaan sa basic electronics. Okay? Ayan. So, may papakita pa akong isang pan motor yata din eh. Saglit lang ha. So ayan, ito DC pan motor din siya. Ito. Pero mapapansin nyo 5 ang wire. So dahil kaya 5 ang wire niyan, ito yung sinasabi natin. Teka, gamitin ko na yung likod nito. Tabi ka dyan. Ito yung may supply na, yung may ipapakita natin. 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung wire natin na 5. Yan. So ito yung 310. Ito yung ground. Ito yung 15 volts. Yan. So nandito yan. Ang IC niya o yung pinaka IPM niya nasa loob ng motor. Yun. Nasa loob nito. May IC sa loob yan. Nandito sa ibabaw. Ayan. So mapapansin natin ito. Matumigas na ito. Ito sira ito. Yan. And tanggalin natin muna. Ito oh. Magnetic rotor siya oh. Yan oh. Compare mo doon sa isa na hindi siya magnetic. Okay, so defective naman itong pan na ito. Kasi sira na yung pinaka-IC niya sa loob. Nag-stuck na. Yan. So mapapansin nyo, nag-stuck up yung nasira yung IC sa loob. Tumitigas siyang umikot. Kaya ito yung sinisira niya yung board. Ayan. So pakita ko pa yun sa compressor para mas
Eto. So meron akong isang LG na compressor dito, kaparehas nun. Ayan o, tingnan nyo, kung focus mo ng malapit. Yun no. 3-phase, 40 to 280 volts, DC. Yan, ito yung DC. Sign. Okay. So para mapatunayan natin. Okay. So gagamit ako ng digital. Ay, analog. Ito. Kaya lang, nasa hanggang 10 volts lang ang tayo ng aking pinakamababang setting ko. 10 volts lang. Okay. So, gagamit ako ng power supply na 12 volts. Ito. Okay. Ayan. So, pagagalawin ko yung compressor sa pamamagitan ng supply ko na DC. So, tingnan nyo yung yun o, gumagalaw o. So, ilipat ko siya dito. Yun. Nakikita gumagalaw yung tester. Lipat natin sa kabila. Yun o. So, may pumapasok siyang DC. Pumapasok siyang AC. So, naka-AC tayo ha. So, hindi lang tumakbo ng diretso yung compressor. Ito, ulitin ko. Yun, no? Okay. So, bahagyang umiikot yung ating rotor. So, yun yung nagpo-produce ng AC. Yun yung nakukuha natin na out dito. Kaya nagkaroon tayo ng AC. Ayan. Okay. So, ibababa ko muna ito. Dito ka na. Ayan, so medyo malinaw na tayo. Ang supply ng ating compressor ay DC. Yan, dahil kanyang gumalaw or mag-react kahit sa mababang voltage. Yun. So, kasi 3-phase siya. So, yung sinupply ko kasi single phase lang. Kaya hindi niya maiikot ng diretso. So, iikot lang siya ng isang tawag dito bahagya, hihinto siya. And kung i-reverse ko, iikot pa reverse yung ating compressor o yung ating fan or yung compressor. Ayan, sa ganun gumagalaw-galaw lang siya dahil ang ginamit ko supply lang ng tester o yung 3 volts lang ang ini-out niyan. Ayan, so gumagalaw na siya. Okay, so maliwanag na tayo. Ang supply na nakukuha natin ay DC. Ayan. And ito, pakita ko yung sample ng isang board. Para makita nyo na yung pagkakadesign ng laman nito at yung laman ng ating compressor ay magkaparehas. Kumbaga magkaparehas sa winding. Yan, ito yung IGBT transistor natin na tinatawag. Yan. So, dito nakakabit yung ating fan motor. Ito yung tinatawag natin na pure DC. Yan. Kaya nga tinawag na pure DC inverter eh. Yan. Ayan, dahil DC ang ating fan motor, DC ang compressor. So, kaya tinawag siyang pure DC or DC inverter. Yun. So, nababasa nyo yun. Nakasulat na doon, DC inverter. Ayan. Ito yon, yung 6 na IGBT, kaparehas din nung sa compressor. Yun, yung 6, papunta sa WBU. Ito may WBU din. So ganito yung pagkakadesign niya. And parehas siyang dumaan doon sa driver, papunta ng system. Ayan o, tingnan nyo yan. Ito driver ng ating IPM. Ito, papasok doon sa ating IGBT. So magkasama siya. Yung galing doon sa supply ng ating compressor, eto rin siya. Halos may magkaparehas na IC. And papunta rin doon sa system. Ayan. So kaya yung design na ito, kapag hindi umandar si fan, hindi rin niya inaandar si compressor. O kung hindi umandar si compressor, hindi niya rin inaandar ang fan. Dahil iisa lang ang control niya, yung CPU natin. Okay? So maliwanag na ito. And yung supply natin na tinatawag, yung kanina na pinakita natin, ito yan, ang galing doon sa capacitor.
Ito, positive and negative, yan yung pumasok dito sa ating IGBT. Ito. Ayan. So, maliwanag na ng kaunti. Kahit gabi. Okay. So, ano ba yung nakalimutan ko? Wala na. Okay na. Okay na tayo dito. Ayan, medyo maliwanag na. So, yung conclusion natin, naiiwan sa inyo, ang supply ng compressor natin, DC. Hindi AC. Okay. So, sinasabi ko nga, malalim pa ang kahulugan nito. Hindi lang doon sa meaning na nakita natin doon sa Google na yung IGBTs nagpo-produce ng AC supply. So, DC to AC supply. So, hindi ito converter. Tinatawag natin inverter. DC to DC. Okay? So, i-out niya DC. So, ang kaparehas niya kasi na disenyo, dun galing ito. Actually, nauna ng disenyo ito. Dinevelop lang. Ang unang lumabas nito is galing dun sa mga Betamax natin. Saka BHS. So, yun yung unang gumamit ng ganitong design ng motor na DC. Yun. So, dinevelop lang, pinalaki. So, ginawang kinabit sa aircon. So, yun yung DC motor na tinatawag natin. So, meron pang ibang DC motor na hindi yun yung may tawag doon. Yung parang sa starter ng sasakyan. So, DC motor. Ayun. So, iba naman to dahil gumamit ng IPM. So, may high frequency na pumapasok. So, malalim nga kasi wala tayong scoop kaya hindi natin maipakita. So, may wave sign kasi yan. Makikita sana natin doon. Eh, yung aking scoop, matagal nang namayapa. Ayan. Matagal nang namayapa eh. Ayan. So, okay na. Okay na tayo dito. Medyo naliwanagan na tayo ng kaunti. And sa troubleshooting, katulad nung sinasabi ko, actually, talagang sabi ko nga sa inyo, salungat ito dun sa tinuturo o sinasabi ng mga engineering department o yung mga engineer. So, kakaiba ang ginagawa natin. So, kapag nagto-troubleshoot ako ng ganito, depende naman sa inyo kung gusto nyong gayahin. Kasi ang kadalasan na nagiging problema natin, nangangapa tayo. Ayaw mandar si compressor, saan ba galing? Galing sa IPM or galing ba kay compressor? Kaya hindi siya umaandar. Ayan, nangatilo ko. So, ang ginagawa ko para makita ko kung may output supply dito, so gina-ground ko yung isa. So, pwede naman siya dahil negative eh. Dito. So, ito na nga lang. Malaki-laki. Pwede siya kasi dito ako nagne-negative and tinitingnan ko kung may supply na pumapasok dito. Papunta sa compressor. Yan. Kasi kung wala tayong nakuha na supply, ibig sabihin may nag-cut or may open tayong IGBT na sinasabi ko sa inyo. So, yung UBW o WBU, kapag may nag-open na isang IGBT transistor dito or tinatawag nating bipolar transistor, so maaaring wala kang masusukat dito kasi open. Kung nag-short man siya, so maaaring wala ka ring masukat dito. So doon pa lang malalaman na natin kung defective yung pinaka-IPM natin. So malinaw. Ayun. Okay. So kung nag-ground tayo dito and i-connect natin dito sa U or B, W at nakakuha tayo ng supply na balance, magiging balance supply talaga yan dahil ito yung ating tatlong IGBT. So pare-parehas ng connection. 3-phase nga eh. Yun. So hindi siya pwedeng baliktad. Okay? So negative, dito tayo nagko-connect ng positive, positive, positive. So kung merong nawalang isang supply dyan, so maaaring may open or shorted sa loob. So hindi natin madidetermine dahil ang ginagamit IC type. Yan. So hindi natin madidetermine dito dahil IC ang ginamit. Ito. So kakaiba dun sa isang board na ganito. Kung may problema tayo sa IGBT, pwede nating isa-isahing i-check. Manual. So ito, katulad ng mga IPM, teka, kukuha tayo ng isang kaparehas. Ito, yung pinakita natin. Yan. So IC type ang ginamit. Hindi naman natin makikita.
So, pwede rin nating testerin like yung WBU. Kung may nag-short ng paa to negative, ibig sabihin shorted ang ating IPM. Yan. So, ganito. Ito yung laman. Kung may nag-short na dyan na isang paa, yan, katulad nito. Ito yung WBU. Kung may, ito, sa supply ng ating, tawag dito. Yan, yung IPM. Ito, WBU na out. Ito yung positive, WBU, negative. Ito. So, kung from negative to WBU, may nakuha kang shorted, ibig sabihin, defective to. Okay? Ngayon, kung wala ka namang nakuha, so maaaring good ang ating IC. Pero, ang susukatin mo ngayon, magkakaroon ba siya ng output voltage? Kung wala ka rin nakuhang output voltage, so maaaring open naman. Wala siyang supply na nilalabas. Okay, so yan yung sinasabi ko, salungat yan doon sa engineering or doon sa mga engineer sa paraan ng pag-check natin. So hindi natin lahat pwedeng sundan kung ano yung nasa libro. Ayan, so may mga pamamaraan ang technician na wala sa libro. Sabi nga, wala sa science. Ayan, okay. So yun, mga simpleng tip lang o simpleng diskarte lang. Okay, ayan, so malalim ang kahulugan ng electronics. Ang Pinoy lang talaga kapag ka gumagawa, sabi nga, makamaraan. Ayan, mahaba na yata ang video natin. Nangati ilong ko. Yan. Okay? Ayos na. So, mayroon para akong idadagdag pang isa. Ayan. Kasi mayroon tayong nakikita na nag-check ng teka, paano ba nila i-check yun? Yung WBU. Ayan. So, resistance. Ayan. So, may nakikita ako kasing nag-check ng ganito. And kinukuha yung resistance dito. And nakukonclude nila na defective ang compressor. Ayan. So, nadidetect nila na defective daw sa tester gamit ang ating clock. Ayan. So, sa resistance. So, WBU kasi mahirap. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap makita kung defective ang ating tawag dito, yung ating compressor. So, nandito yung rotor. Kung digital ang gagamitin natin, kasi masyadong mataas ang resistance niya. Ayan, or mababa kung sa analog ang gagamitin natin. So, katulad nun, yung nakuha natin doon sa compressor na nakaraan, doon sa tinapos nating video is 0.8, ito 0.9, 0.9, pero good ang ating compressor. Okay, so wala na kasing compressor ko doon. Ito papakita natin. Ayan. Doon sa ito, kasi sabi ko nga sa inyo, yung laman yan sa loob ay kaparehas din ng compressor. So magnetic or magnetic rotor ang ginagamit. Ayan. So i-connect ko sa ayan. So medyo ang resistance na nakuha natin is ayan. Ibilang tayo. Sabi nga, bilang tayo ng 10 seconds kung saan siya mag-i-stop. Okay. So yan. 36.4. Okay. So magkaiba kasi ito dun sa motor na sinasabi ko nga sa inyo. Iba ang AC, iba ang DC. Kasi ang AC, ang DC motor na katulad nito, kapag nagkaroon like kung compressor ang chinek natin, kung naalog ng bahagya yon or bahagyang gumalaw ang rotor natin, yan, katulad nito, nagbabago ang reading niya. So, hindi natin talaga makukuha ang eksaktong reading. Yan, 36.2. Kung nagkaroon siya ng like body reaction, ito, tingnan nyo ito, i-focus mo itong ating nakuhang supply ay resistance dito sa motor. So, makita nyo yan, 36.3.4. So, naglalaro ng bahagya. Hahawakan ko lang yung motor. Yan, oh. Tingnan nyo, nagbabago siya. So, dahil lang yan sa body reaction. Yan, oh. Hinawakan ko lang siya. So, nagkaroon na siya ng reaction. So, iba. Yan. So, malalim ang kahulugan. Pag nga, sabi ko sa inyo, pagdating sa electronics, malalim pa ang kahulugan. Ayan. So, nagpipik siya. Wala yung kamay ko.
ilalapit ko yung kamay ko dito sa ilalim para maganda. Papatong ko lang doon sa kamay ko ha. Yan o. Ang gumagalaw natin ngayon, yan, ayaw mag-fix. Okay, dahil doon sa energy natin. Energy na nakukuha doon sa tao. Ayan o. May reaction. Okay. So kung doon sa compressor na i-check natin, na i-conclude natin na defective na, so hindi natin makikita sa tester, kahit na digital or analog, hindi natin makikita kung hindi sunog or hindi grounded. Hindi natin malalaman kung ano yung totoong resistance talaga niya sa resistance winding. Okay? So ayan, tingnan nyo, halos hindi siya gagalaw. Hawakan ko ulit siya. Reaction lang ng aking katawan. Yan. Oh. Nagbabago, gumagalaw ang resistance natin. So, ibig sabihin, hindi natin talaga pwedeng kunin sa resistance ang pag-check. So, kailangan naka-actual. So, hindi ko alam kung meron ng gadget na pwedeng ipang-check talaga dun sa DC motor. Yan, pero sa tester, medyo sabi natin na pwede, pero hindi mo mapapakita ang 100%. So, maaaring 60% pwede natin gamitin. Pero yung 40% nandun maaaring sablay o hindi tayo sigurado. Ayun. Okay? So, kaya hindi natin pwedeng gamitin ang tester pag-check ng DC motor o DC compressor. Okay? Kasi nagkakaroon ng pabago-bagong resistance reading yan. Lalo na kung nagkaroon ng ayan. Okay? So, akala natin defective, pero yung nasukat pala natin is dahil nagkaroon ng reaction, dahil nagkaroon ng, ewan ko kung paano natin papaliwanag sa science. Ayan. Yung body, ano bang tawag dyan? Yung Body temp. O body temp ng tao or yung, ayan, search friction. ko na lang sa Google. Body friction. Ayan. Okay. friction So, hindi siya nag-stable. Ayan o. Kitang-kita nyo sa tester o. Nagbabago-bago siya. Pinatong ko lang sa kamay ko yan. O. So, ganon kalalim ang kahulugan ng electronics. So, hindi natin makikita. Sa AC, katulad nito, yan. Gamitin natin yung AC motor. Okay. Ayan. Kuha na kanagad natin yung reading. Kahit hawakan natin yan, walang reaction, no? Oh. Hindi siya nagbabago. Kita to. Yan. Kita. Huwag mo nang baguhin. Okay. Inyang manguhin. Yan. Ang haming humahin nyo, hininong mangalaw. Yan. Ang mo kahi. Okay. O yan, magkaiba ha. Nakita nyo na magkaiba. Okay. So, yung AC, hindi pwedeng maging DC. Nakatulad ng sinasabi natin. Ayan. Okay. Okay na. Okay na. Okay, so dito tayo nagtatapos. Pero bago ko tapusin ang ating video, mag-shoutout muna tayo kay Isabelo Ontoy from Rikitoy Maintenance Service from Cotabato City. Ayan, so nag-order ng compressor para pala to sa atin na Cotabato City. So Manila pa sila. And si H. Randy from Kamangyanan, Oriental Mindoro ba ito? Yan. Sabi niya, dadalhan niya daw ako ng fresh na, wag na, bawal banggitin kung ano. Ayan. Si It's me, Randy. Si Randy from Mindoro. Okay. So, yung ibang, so sa sunod na tayo mag-shoutout ulit dahil medyo mahaba na yung ating video. Okay na. Ayos. So, yung conclusion natin na nakita dito, based on, basahin nyo na lang, meron po sa Google yan. So may makikita kayo doon, maaaring magkaroon kayo ng kalituhan dahil ang nandun, meron kayo makikitang AC, merong DC. Pero doon sa pinapaliwanag ko, ang supply ng ating compressor is DC. Okay? So malinaw na. Approve.